Mahaba man ang liga pero tila ang bawat bakbakan ay may kakabit na sorpresa. May mga manlalaro pang dapat abangan kung saan nagsilipatan at may kupunan pang kulang. Pero sa videong ito, sino ang nangingibabaw? Sino ang may magandang game plan sa 2024 to 2025 All-Filipino Conference? Kaya't heto at balik na naman tayo para sa isa pang exciting na journey sa 2024 to 2025 PVL All-Filipino Conference. Isang malaking torneo ito kung saan 12 kupunan ang maglalaban-laban para sa kampyonato at pagkakataong magrepresenta ng Pilipinas sa 2025 ABC Women's Champions League. Nagsimula ang torneo noong November 9 at tatagal hanggang April 2025. Mahaba ang laban pero siguradong puno ng excitement ang bawat laro at may mga nakaplanong laro bawat linggo. Ngayong linggo, nakita natin ang mga nakakapanabik na laban katulad ng dinomina ng Petrogas ang Farm Fresh habang pinatalsik ng Creamline ang Akari. Malakas din ang PLDT na tinalo ang Capital One at bumalik sa winning streak ang Cherry Tigo laban sa next leg. Noong Sabado, November 23 na ginanap sa Candon City Arena, naglaban ng Petrogas kontra sa Farm Fresh at winalis ng Petrogas ang Farm Fresh sa 3 set lamang. Nilampasan ng mga Angels ang Foxes habang isinasagawa ng PVL ang All-Filipino Conference sa Candon City, habang tinupad naman ni Van Sickle ang pangarap na maglaro sa sariling lalawigan ng Ilocos Sur. Hindi naman nakaporma ang Akari kontra sa Creamline at winalis sa 3 set lamang. Sinorpresa ng Creamline ang Akari nang ipinasok na si Tots Carlos sa harap ng sold-out crowd sa Candon City. Sa maliit na oras lamang na paglalaro ni Tots Carlos ay nagbigay ito ng puntos para sa koponan, pero ang kanyang pagbabalik ay hindi naman sa nagmamadaling bumalik sa kanyang MVP form para sa Creamline. At ngayong pasok na tayo sa Week 3 at nangunguna ang PLDT at Signal na parehong walang talo. Sumunod naman sa kanila ang Zeus Coffee, Petrogas at Akari sa team standing. Kapanapanabik din ang format ng torneo. Single round robin muna sa preliminaries tapos qualifying round kung saan maglalaban ang mga top teams laban sa mga nasa ibaba. Ang mga mananalo ay papasok sa playoffs habang ang mga matatalo ay mapupunta sa play-in tournament. At ngayong linggo, hindi nakapalag ang Capital One sa bagsik ng high-speed hitters at winalis sila in 3 sets. Ipinakita naman ni Kiana D at Julina de la Cruz ang progress recovery ng injury sa gitna ng PVL All-Filipino Conference. At mukhang anytime, pwede silang makatulong sa koponan pero walang eksaktong petsa sa kanilang pagbabalik. Sa ngayon, umangat ang PLDT na may 3 panalo at wala pang talong record. At si Kath Arado ay nananatiling matatag sa floor defense patungo sa 4 sunod na panalo para sa PLDT. Sa kabilang banda, ang Cherry Tigo ay muling sisimulan ang winning drive sa PVL All-Filipino. Umiscore at nag-bounce back at pinananatiling walang panalo ang next leg. Naniniwala naman si Cez Robles sa pagiging pamilyar kay Coach Norman Miguel na dati nitong coach sa kolehiyo hanggang sa pro, habang patuloy na nag-a-adjust ang Cherry Tigo laban sa next leg at naging susi si Cez para sa Cherry Tigo. Habang karga pa ang momentum at pinipigilan ng Zeus Coffee ang walang panalong Galleries High Risers para sa magkasunod na tagumpay sa All-Filipino Conference. Habang si Thea Gagate ay tumutupad sa mga inaasahan bilang focal point ng Zeus Coffee sa PVL All-Filipino. At kung tatanungin ano ang nagbago para sa Zeus Coffee sa gitna ng 2 panalo at 1 talong record simula nito sa PVL All-Filipino Conference, siyempre ang pagkuha ng veteranong si Sergeant Jovelyn Gonzaga at ang pagbabalik ng number 1 overall pick rookie na si Thea Gagate pagkatapos ng duty nito sa Alas, Pilipinas. Tinalo ng Zeus Coffee ang Galleries Tower High Risers para itali ang kanilang 2 sunod na panalo. Isa naman si Chini Arroyo sa nagpasiklab ng Zeus Coffee na may 14 points laban sa Galleries. Sa kabilang banda, nasungkit ng Signal ang 3 panalo at wala pang talong record matapos talunin ang Chocomucho sa 4 na set. Naging all-around outing naman si Jel Cayuna ang naghatid ng walang talo sa Signal sa 4 na set.
At mananatiling handa si Jackie Acuña para sa signal sa Team High Performance. Talagang malaki ang ambag ng mga middle blocker upang pigilan ang nag-iinit na si Cici Rondina. Mahusay naman si Jel Cayuna sa pag-distribute sa bola dahilan ng pagkahilo ng Flying Titans at matalo nila ito. At ang susunod naman nating aabangan sa Sabado, November 30, nagaganapin sa Field Sports Arena. Next leg kontra sa Capital One, alas 4 ng hapon, kasunod ng Akari kontra naman sa Farm Fresh, alas 6:30 ng gabi. Para naman sa Martes, December 3, nagaganapin sa Smart Araneta Coliseum, PLDT kontra sa Cheritigo, alas 4 ng hapon. At susunod naman ang Chocomucho kontra sa Creamline Cool Smashers. Yan ay sa alas 6:30 ng gabi. December 5, Huwebes, sa Smart Araneta Coliseum, magtutunggali naman ang Farm Fresh kontra sa Zeus Coffee sa alas 4 ng hapon. Susundan naman ito ng Petrogas kontra sa Akari sa alas 6:30 ng gabi. December 7, sa Sabado, nagaganapin naman sa Cebu. Magtutunggali ang next leg kontra sa Signal sa alas 4 ng hapon. Susundan naman ang Capital One kontra sa Galleries High Risers sa alas 6:30 ng gabi. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Men usually after training during college. Oh, pero nanglalamang sila, naligo sila. Usually hindi kami naliligo. Usually walang ligo to, pero may mga pupuntahan kasi. So anyway, we're gonna eat breakfast. Tapos sasabihin nila sa akin, wag na ako maligo bago mag-class. Paano si Mayo si Eliza? Paano si Mayo si Eliza? Hey! 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 Hoy!